Halimbawa, isinara ng Polonya ang kanilang hangganan. Isinara ng Polonya. Kakaisara lang ng Polonya ng kanilang hangganan sa Belarus. Kaya bilang resulta, isinara ng Polonya ang hangganan nila sa Belarus. Matatag na paninindigan ng Polonya laban sa Tsina, huminto ang mahalagang trapiko ng tren mula Belarus. Sa gitna ng kaguluhan, malaki ang interes ng China sa infrastruktura ng Belarus at nadamay na sila sa Sigalot. Biglang isinara ng Polonya ang hangganan nito sa Belarus. Sa unang tingin, parang isang lokal na hakbang sa seguridad ito. Pero sa totoo lang, bilyon-bilyong dolyar ang nawawala sa bulsa ng China at nagkakaroon ng butas ang trilyong dolyar na Belt and Road Initiative ng Beijing. Parang hindi ka panipaniwala at walang koneksyon, pero hindi ganoon. Ang pagsasara ng hangganan ay sumasakal sa mahalagang ruta ng kalakalan ng China sa Europa. Parang nilagay mo lang ang isang Lego sa harap ng bullet train at nakita mong natapilok ang pandaigdigang kalakalan. Na-stranded ang tren, nag-ipon ang kargamento, at araw-araw nauubos ang pera. Ang isang gateway na ilang taon ginugol ng China sa paggawa para ikonekta ang sarili nito sa Europa ay ngayon bumabagsak, at lahat ng ito ay dahil sa Poland. Pero heto ang totoong twist. Hindi lang kita ng China ang tinatamaan ng blockade na ito. Inilalagay din nito ang Beijing sa isang imposibleng sitwasyon dahil sa likod ng Belarus ay naroon ang Russia, ang tinatawag na estratehikong kapartner ng China. At dahil sa Poland, nagmumukhang bitag na kaysa kasunduan ang partnership na yon. Simulan natin kung bakit mahalaga ang isyong ito at ang papel ng China sa usaping Europeo na ito. Baka nagtataka ka kung bakit napasama ang tawiran sa hangganan ng Poland sa budget na pagpupulong ng China. Ang Belt and Road Initiative ng China ay planong ikonekta ang kanilang mga pabrika sa pandaigdigang merkado, lalo na sa Europa. Simula 2013, naglaan ang Beijing ng bilyon-bilyong pondo sa highway, release, at daungan para iwasan ang mahal at mabagal na rutang, pandagat at makagawa ng mas mabilis na land corridor. Europa ang naging malaking premyo sa planong ito. Isipin mo ang Alemanya, Pransya, at United Kingdom na bumibili ng teleponong Chino, kotse, at damit. Ang ganitong access sa malaking merkado ay malaki ang naging epekto sa kalakalan ng China at nangyari batin teto. Pero para makarating doon sa lupa, kailangang dumaan ang mga kalakal sa Polonya. Noong 2000 at 24 mahigit 70,000 biyahe ng tren ang nagdala ng 87 milyong container na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 at 80 bilyon sa pagitan ng China at Europa. Hawak ng Polonya ang 25 milyong toneladang kargamento na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Yan ay halos 7% ng kabuuang halaga ng kalakalan na dumaan sa iisang bansa. Ngayong Setyembre ng taong ito, ang mga rail hub ng Polonya ay naglipat din ng malalaking volume, nakatumbas ng humigit kumulang 70,000 container. Kung tatanggihan ng Polonya ang mga tren na iyon gaya ng ginagawa nila ngayon, babagsak ang buong sistema. Ang tanong ay, bakit napakalaki ng kapangyarihan nito? Sa madaling salita, napakalaki ng papel ng Polonya dahil ito ay isang lagusan. Isipin mo ito bilang isang highway kung saan lahat ng truck ay kailangang dumaan sa iisang toll booth. Sa halip na magbayad ng $5 nakasalalay ang kinabukasan ni Xi Jinping sa toll booth na ito. Parang pintuan ito ng Europa para sa mga tren mula China. Nagsisimula ang mga kalakal sa Xinjiang, dumadaan sa Kazakhstan, Russia, Belarus, at pumapasok sa Poland sa lungsod na ito. Mula roon, kumalat na sila sa Europa. Ngayon, ang pagpapadala sa dagat pa rin ang nagdadala ng karamihan sa kalakalan dahil mga 70% ng mga kalakal ay dumadaan sa barko. Pero mas mabilis ang mga tren, umaabot lang ng 12 hanggang 15 araw kumpara sa 30 hanggang 45 araw para sa mga barko. Mas mura rin sila ng 20% bawat container. Kaya naman ang mga tren ay nagdadala ng mga mamahaling bagay tulad ng electronics, piyesa ng sasakyan, at mga sariwang pagkain, pati na rin mga prutas na kailangang makarating agad. Pinoproseso ng Poland ang higit 70% ng tren mula China, kaya't mahalaga itong koneksyon. Kapag naputol ang koneksyon na yan, nawawalan ng oras, pera, at tiwala ang mga kumpanya sa buong BRI setup. Bakit isinara ng Poland ang kanilang pintuan kahit mahalaga ang papel nito?
Tatalakayin natin ang ilang dahilan sa video na ito. Pero nagsimula ang lahat sa isang krisis sa imigrasyon na matagal nang umiinit at talagang lumala ngayong taon. Ang Belarus, silangang kapitbahay ng Poland, ay nagpapadala ng libu-libong tao mula gitnang silangan, Africa at Asia patungong hangganan ng Poland. Hindi lang basta-basta tumatawid ang mga taong ito. Sinasadya ng Belarus na mangyari ito. Pinapalipad nila ang mga migrante sa Minsk. Gamit ang CHI, binibigyan ng pagkain at mapa at tinuturo papuntang Poland. May iba pang binibigyan ng gamit para makaputol ng bakod. Ayon sa mga opisyal ng Poland, mahigit 20,000 katao ang nagtangkang tumawid sa ganitong paraan noong unang kalahati ng 2025. Iyan ay 40% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon lamang. Kung iniisip mong may makatarungang dahilan para dito, wala. Ginagawa lang ito ng Belarus para manggulo. Ginugulo nito ang Poland bilang ganti sa mga parusa ng European Union noong 2020 laban sa Belarus at Lukashenko. Matapos niyang supilin ang mga protesta at suportahan ang digmaan ng Russia sa Ukraine, ito ay isang planadong hakbang para pahinain ang seguridad ng hangganan ng Poland at ng European Union nang hindi kinakailangang magsimula ng totoong labanan na siguradong matatalo ng Russia at Belarus. Tinatawag itong hybrid warfare. Ibig sabihin nito ay paggamit ng migrasyon para pahinain ang kalaban ng hindi nakikipaglaban. Isang tingin lang sa kaguluhan sa hangganan ng Poland, makikita mong epektibo ito. Nagkakampo ang mga migrante sa malamig na kagubatan, kadalasan kulang sa pagkain o masisilungan. Kasabay nito, ang mga gwardiya sa hangganan ng Poland ay humaharap sa mga pag-atake habang ang mga tao ay naghahagis ng bato, nagliliwanag ng mga laser para bulagin sila o nagsisindi ng apoy para ilihis ang pansin ng mga troll. Sinusamantala ng Belarus ang desperasyon ng tao para sa mas magandang buhay at ginagamit ito laban sa kanilang kapitbahay na nagpapahirap sa lahat. Sabi ng mga makataong grupo, nagdurusa ang mga migrante at may ilan na naipit sa walang taong lupa ng dalawang bansa. Ngunit tinitingnan ito ng Poland hindi bilang isang makataong emerhensya, kundi bilang isang mapanirang taktika at banta sa kanilang katatagan. Ang mas nakakainis pa para sa mga Polish ay nagawa ng makabisado ng Belarus ang ganitong uri ng hybrid warfare kung saan kontrolado nila ang daloy, ina-adjust ang presyon depende sa tamang oras ng politika. Bumabagal ang pagtawid kapag may diplomatikong bisita, pero bumabalik ang dami pagkatapos. Mali kung isipin mong Belarus lang ang kumikilos. Sa likod ng estratehiyang ito, tahimik na nag-o-orkestra ng kaguluhan si Putin at Russia. Layunin ng Moscow na guluhin at hatiin ang Europa habang may digmaan sa Ukraine. Sa pagtutulak ng mga migrante sa Belarus, sinusubok ng kanilang puppet ang katatagan ng Poland at pagkakaisa ng European Union. Matagal nang nangyayari ang ganitong pagsubok at pagtulak. Noong unang lumala ang krisis sa migrasyon, noong 2021 nagdeklara ang Poland ng emerhensya sa hangganan. Ngunit hindi iyon masyadong nakatulong at lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, ilang araw lang ang nakalipas, pinalala ng Russia ang kanilang hybrid na digmaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng 19 na drone sa loob ng himpapawid ng Poland. Hindi pa ito naganap na pag-atake sa NATO. Matapos ang mga taon ng pagkadismaya, tuluyan nang nagsawa ang gobyerno ng Poland. Noong Setyembre, sinabi ni Punong Ministro Donald Tusk na isasara ang lahat ng tawiran sa hangganan ng Poland at Belarus simula gabi ng Setyembre 11. Ibig sabihin, walang tao, walang truck, walang tren ang makakadaan. Ang terminal na ito, na humahawak ng bilyong-bilyong kalakalan, ay biglang natahimik magdamag. Nagpadala ang Poland ng libu-libong sundalo, nagtayo ng mas matataas na bakod, naghukay ng trintsera, at naglagay ng mga kamera at drone para ipatupad ang kautusan. Layunin, pigilan ang migrante at protektahan ang bansa. Ngunit sa malas para sa China, ibig sabihin nito ay ititigil lahat ng kargamento, pati na ang BRI na mga tren. Dito pumapasok ang China bilang biktima ng aksyon ng Russia at Belarus, ang parehong dalawang bansa na sinuportahan ng China sa nakaraang 3 taon. Hindi lang tao ang hinaharangan ng saradong hangganan, kundi pati ang pangunahing tren ng Belt and Road Initiative papuntang Europa. Ang mga tren ng China na puno ng mga kalakal tulad ng laptop, makina ng kotse at damit
ay karaniwang tumatawid mula Belarus papuntang Poland nang walang aberya. Ang terminal na ito ay humawak ng mahigit 500 tren bawat buwan bago isinara. Simula Setyembre 11 naging 0 na ang bilang. Naipon na lang ang mga kalakal sa Belarus o kaya'y nililihis sa mas mabagal at mas mahal na ruta sa Lithuania o ibinabalik sa Russia papunta sa ibang mga hangganan. Ang paglihis ng ruta ay nagdadagdag ng hindi bababa sa 5 araw at hanggang 50% na dagdag gastos kada container. Sa unang linggo ng pagsasara, naantala ang hindi bababa sa 20 tren na may kargamentong lagpas dolyar. 200 milyon ang halaga. Kung magpatuloy ito, ang European Union-China Rail Network na may 70,000 biyahe noong 2024 ay posibleng mawalan ng kalahati ng kargamento. Ganoon lang kadali. Ang ganitong pagbagal ng pera ay hindi katanggap-tanggap para sa China, na ang ekonomiya ay hirap na. Mahigit dolyar. 100 bilyon na ang ginastos nila sa riles mula 2,000 at 13 umaasang Europa ang magiging malaking gantimpala. Dahil sa pagkakablock, nawawalan ng malalaking pangalan ang mga kumpanya gaya ng Huawei at BYD. Alin sa mga teknolohiya ng barko at sasakyan ang nagbabayad ng dagdag para sa air freight o lumilipat sa mas mabagal na rutang pandagat ngayon? Mas mahal at mas matagal na ngayon ang pagpapadala sa dagat dahil sa mga pag-atake sa Red Sea. Noong 2000 at 75%, mas mababa ang emissions ng tren kaysa sa truck at barko. Nawala na ang berdeng kalamangan. Lahat dahil kay Vladimir Putin. Habang tumatagal ang pagkaantala, pera at oras ang nawawala na hindi kayang tiisin ng China sa gitna ng trade war. Hindi lang ito tungkol sa nawalang kita, kundi pati sa nawalang tiwala. Taon-taon, umaangkat ang Europa ng nasa dolyar. 550 bilyong produkto mula China. Riles ay 5% lang ng kabuuan, pero ito ang may dalang mahalagang kargamento gaya ng kagamitang medikal, electronics at piyesa ng sasakyan. Malaki ang posibilidad na magsisimula silang kumuha nito mula sa ibang lugar, tulad ng Hilagang Amerika o mga lokal na supplier. Ang pagbabagong iyon ay tumatama sa China kung saan masakit para sa kanila. Ipinagbenta ang Belt and Road Initiative bilang mabilis at maaasahang alternatibo sa pagpapadala sa dagat. Ngunit ipinakita ng pagsasara ng hangganan ang mahalagang kahinaan at pinatunayang hindi ito kasing tibay ng ipinangako ni Xi Jinping. Lahat ng ito ay nagtataas ng tanong. Kung isang hangganan lang ang kayang magpagulo sa trilyong dolyar na kalakalan, gaano katatag ang sistema? Ang BRI ay ginawa para pag-ugnayin ang maraming bansa sa iba't ibang kontinente sa isang maayos at tuloy-tuloy na sistema. Pero pinatunayan lang ng Poland na maaari itong maantala sa isang galaw lang. Pinapanood ito sa buong mundo, pati na sa gitnang Asya, Afrika at Latin America. Marami sa kanila na dati nang nag-aalangan sa impluwensya ng China ay muling nag-iisip kung gaano sila aasa sa mga ruta nito. Hindi lang pinatigil ng Polonya ang kargamento, inilantad din nito ang mga kahinaan sa buong sistema. Ramdam ng mga kumpanyang Chino ang epekto. May ulat na bumaba ng 20% ang mga order mula nang magsara 1 linggo na ang nakalipas. Malinaw mula sa Europa, mahalaga ang cost at nawalan ng kredibilidad ang rutang pangkalakalan ng China sa lupa. Ang dismaya sa nawalang kita ay naipapasa nasa Kremlin dahil naiirita na ang China sa Rusya. Noong 2022 tinawag nilang walang hangganan ang kanilang pakikipagpartner na nangangakong magtutulungan sa kalakalan at seguridad. Dapat sana ay panatilihin ng Rusya ang katatagan sa Eurasia para tuloy-tuloy ang biyahe ng mga tren ng BRI. Belarus, suportado ng Rusya, ang nagdulot ng krisis sa migrante na huminto sa lahat. Malaking pagtataksil yon kay Xi Jinping at ang Poland ang nagtutulak nito. Sa pagkikita ng mga kalihim ng panlabas ng China at Rusya, tinalakay nila kung paano naapektuhan ng tagumpay ng Rusya ang kalakalan at ekonomiya ng China. Akala ng China na makokontrol ng Moscow ang mga kaalyado nito. Pero nagwawala ang Belarus at masyadong abala o nalulubog ang Rusya sa Ukraine para magmalasakit. Ang resulta, naiipit ang China sa mga pagkaantala at pagkalugi habang walang solusyon na iniaalok ang Rusya.
Parang nagtayo ka ng highway pero kasama mo rin ang sumira ng tulay. Patuloy ang pagkadismaya ng Beijing. Nag-invest sila ng bilyon sa riles ng tren sa Rusya. Umaasang magkakaroon ng daan papuntang Europa. Ang mga proyektong gaya ng Moscow-Kazan High-Speed Rail ay ginawa para mapabilis ang padala ng BRI, ngunit ang pagtuon ng Rusya sa digmaan at kaguluhan sa Belarus ay sumisira rito. Tahimik ang state media ng China ngayon, pero maingay ang mga exporter nila. May ilan pang ngang nagsasabing masamang pustahan ang Rusya. Kailangan ng mga Chino ang merkado ng Europa, hindi ang drama ng Rusya. Ibinunyag ng mga opisyal ng Poland na hiniling ng Beijing sa Moscow na pakalmahin ang sitwasyon, pero walang nangyari. Iyan ay bihirang senyales ng tensyon sa dalawang tinatawag na perpektong magkapartner. Samantala ang Poland ay mukhang matapang dito. Bansang may 38 milyong tao sa pagitan ng Russia at kanluran, ngunit matatag pa rin. Ang pagsasara ng hangganan ay hindi lang tungkol sa migrante, kundi mensahe rin sa Russia, Belarus at China na hindi magpapadala ang Poland. Matagal nilang inayos ang mga rail hub gamit ang pondo ng European Union, kaya naging isa ito sa pinakaabala sa Europa. Ginagamit nila ngayon ang kapangyarihan para protektahan ang lupain at guluhin ang global na kalakalan. Plano. Sinusuportahan ng karamihan sa bahay ang aksyong ito. Ayon sa survey, 70% ng mga Polako ay pabor sa pagsasara. Nag-aalala sa seguridad, kaya naging mahalagang manlalaro. Ipinapakita nito kung paano kayang baguhin ng isang bansa ang balanse sa mundo ng mga higante. Isa pang kawili-wiling katotohanan ay suportado ng Europa si Polonia. Nagpadala ang European Union ng €100 milyong noong 2025 para tumulong sa depensa ng hangganan, tulad ng mga bagong bakod at teknolohiya. Mahigpit pa rin ang parusa sa Belarus, bawal ang biyahe at naka-freeze ang mga bank account. Nagpakitang gilas ang NATO. Nagsagawa ng ehersisyo sa Poland at nagbahagi ng impormasyon ukol sa kilos ng Russia. Ang ginagawa nito ay nagpapadala ng iisang mensahe sa lahat na hindi lang ito laban ng Poland, kundi laban ito ng buong Europa. Tinawag ng mga leader ng Germany at France ang pagpapadala ng mga migrante bilang pakana ng Russia na may kaugnayan sa digmaan sa Ukraine. Kaya patuloy ang suporta. Dahil ang pagsasara ng Poland ay nagpoprotekta sa buong European Union, pinipigilan ang kaguluhan ng Russia na kumalat pakanluran. Pinatitibay ng Poland ang ugnayan sa mga kaalyado para hindi ito mag-isa laban sa presyon ng Russia sa hangganan. Dahil dito, kailangan pumili ng China. Manatiling tapat sa Russia at mawalan ng bilyong kalakalan sa Europa. O umatras para mailigtas ang Belt and Road Initiative. Ang Europa ay 20% ng export ng China, katumbas ng dolyar, 500 at 50 bilyon bawat taon. Kahit maliit na abala lang, malaking kawalan na ito. Kung magtatagal ang pagsasara ng hangganan ng Poland, posibleng mawalan ng 10 bilyon kada taon ang China. Maliban pa sa 100 bilyon nitong gastos sa riles, may ilang kumpanyang Chino na nagbago ng estratehiya. Sa dagat na nila ipinapadala ang mga produkto, kahit mas matagal at magastos ito. Ang iba ay naghahanap ng alternatibong rutang panlupa papuntang Turkey o gitnang Asya. Ngunit mangangailangan ito ng mga taon ng konstruksyon at bilyong-bilyong puhunan. Sa ngayon, naipit ang China. At habang tumatagal ang krisis, lalong nagiging mahirap bigyang katwiran ang walang hanggang pakikipagpartner sa Rusya. Ang dating estratehikong alyansa laban sa kanluran ay nagiging pabigat na para sa marami sa China. Dahil dito, nagsimula ng gumawa ng mga lihim na hakbang ang Beijing. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Kamakailan, nagkita sina Pangulong Erdogan ng Turkey at Pangulong Xi Jinping ng China upang pag-usapan ang mga rails ng tren na dadaan sa Istanbul na lubusang iiwas sa Russia. Pinalalakas nila ang ugnayan sa Kazakhstan at Uzbekistan. Umaasang makapagtayo ng Southern Corridor na iiwas sa Belarus. Hindi ito malalakas na anunsyo dahil ayaw ng China magbunyag ng plano, pero nagpapakita ng kanilang intensyon. Sa United Nations, hindi naging maingay ang China sa pagsuporta sa Rusya, gaya ng pananatili nilang neutral sa botohan ukol sa Ukraine kamakailan. Maliit na senyales yon, pero mahalaga. Huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi basta-basta itataboy ng China ang Rusya. Malaking kapartner pa rin ang Rusya. Umabot sa 200 at 40 bilyon ang kalakalan nila noong isang taon. Hindi natutuwa ang China
na nadadamay sila sa gulo ng Moscow. Dahil sa krisis sa Poland, kailangan nilang muling pag-isipan kung sino ang dapat pagkatiwalaan at asahan. Bukod pa rito, ang pagsasara sa Poland ay hindi lang isyu ng hangganan. Isa itong pagsubok sa buong Belt and Road Initiative. Itinayo ng China ang network na ito para pagdugtungin ang 150 bansa kung saan nakasalalay ang 8 trilyong kalakalan sa tagumpay nito. Isang pagsasara sa silangang Europa ang nagpakita ng kahinaan ng sistema at umagaw ng pansin ng mundo. Sa Timog Asya, hinarangan ng India ang BRI roads dahil sa alitan sa hangganan. Kaya nabawasan ng 15% ang kalakalan nila ng China noong 2024. Sa Africa, pinahinto ng mga protesta ang 2 bilyong proyektong pantalan ng China sa Kenya. Kahit ang Pakistan, isa sa pinakamalapit na kasosyo ng Beijing sa BRI, ay patuloy na humaharap sa mga banta sa seguridad sa Gwadar Port, kaya't natitigil ang mga barko at napapabayaan ang mga pamumuhunan. Hindi hiwa-hiwalay ang mga abalang ito. Dumarami na ang mga ito. Noong 2025 higit 20 bansa ang muling nakipag-usap sa BRI dahil hirap silang bayaran ang utang. Nag-iingat na ang mamumuhunan. Nagdadalawang isip ang kasosyo at minamatyagan ng karibal. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mas mababa sa 1,000 views gaya nito. Hindi ibig sabihin nito na lahat kailangan magtayo ng sariling channel. Pero kung naisip mo na ring magsimula ng YouTube channel o isang faceless na channel, ngayon ang perpektong panahon para gawin ito. Araw-araw, nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Napagpasyahan naming ilagay lahat ng payo namin tungkol sa YouTube sa isang libreng YouTube video. Kung interesado kang magsimula ng sariling channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click ang link sa description or card sa screen. Paalala, ang hakbang ng Poland, is hahaba ng Poland para sa lahat. Kung kaya ng isang mid-sized na bansa na ihinto ang mga tren, ang buong BRI network ay nagmumukhang hindi na isang global artery kundi isang marupok na sapot. Kapag may sigalot o ekonomikong pananakot, nagkakaroon na ng ideya ang ibang bansa. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa tingin mo siguro, kapag naayos na ang gulo sa migrasyon, pwedeng magbalik alyansa sina Rusya at China at magiging maayos na. Mali ang iniisip mo kung ganyan. Hindi lang ang gulo sa hangganan ang problema ng China, matagal na ring problema ang Rusya. Paulit-ulit ang krisis ng mga migrante sa hangganan ng Poland. Ito ang pinakabago sa mahabang listahan ng mga sakit ng ulo na ibinigay ng Moscow kay Beijing. May mga problemang nag-uudyok sa China na pag-isipang muli ang pandaigdigang plano nito. Ngayong Setyembre lang, ilang beses nang nangyari ang mga provokasyon ng Rusya laban sa Polonya. Nagsimula ito ng halos 200 Russian drone ang pumasok sa himpapawid ng Polonya. Karamihan ay dumaan sa Belarus. Nagpadala agad ng jet ang NATO para ayusin ang gulo at 3 ang naipabagsak. Hindi nagkataon ang oras ng pangyayari. Lahat ay kahina-hinala. Ilang araw matapos, inilunsad ng Rusya ang Zapad 2025 military drills na nagpadala ng 10,000 sundalo sa Belarus at kanlurang Rusya. Ang mga pagsasanay ay nagsimula ng simulation ng karaniwang digmaan at nuclear na labanan, kabilang ang pagpapalabas ng Oreshnik missile system. Para sa China, bangungot ito. Nadadamay na ang mga tren ng Belt and Road sa krisis ng migrante sa hangganan ng Poland at Belarus. Ngayon, dahil sa mga drone at misil na dumadaan sa Belarus, ang problema sa kalakalan ay naging krisis sa seguridad. Kaunti lang ang sinabi ng Beijing, ngunit malaki ang naging ibig sabihin ng kanilang pananahimik. Bawat drone, bawat ehersisyo, nagpapakita na parang nakakadena ang China sa isang kasosyo na hindi nito kayang kontrolin at pinagmamasdan ito ng Europa. May mga cyber attack din. Malakas umatake sa Poland ang mga hacker na konektado sa Rusya.
Kinumpirma ng Deputy Minister para sa Digital Affairs na humaharap ang Poland sa 20 hanggang 50 tangkang sirain ang mahahalagang infrastruktura. Araw-araw, iyan ay bawat araw talaga. Tinarget nila ang ospital, serbisyo ng lungsod, at tren na nagdadala ng BRI kargamento. Bahagi ang mga pag-ataking ito ng lumalaking pressure na tumindi ngayong taon. Para sa China, hindi lang ito nakakainis. Pakiramdam nila ay pagtataksil ito. Gumugol ng maraming taon at bilyong halalaga ang Beijing sa pagtatayo ng tiwala sa Europa sa pamamagitan ng mga kasunduan sa kalakalan at mga linya ng tren. Ngunit sinira ito ng Rusya sa pamamagitan ng mga pabiglang aksyon. Mas malala pa, hindi lang sa Poland nagtatapos ang problema. Sa gitnang Asya, palihim na kumikilos ang Rusya laban sa mga plano ng BRI ng China. Mahalaga ang rehiyong ito sa Beijing dahil Kazakhstan at Uzbekistan ang daan ng milyon-milyong toneladang kargamento papuntang Europa. Noong 2024 na ilipat ng Kazakhstan ang 12 milyong toneladang BRI goods at kumita ng 500 milyon sa transit fees. Pero pinapalala ng Rusya ang sitwasyon. Ipinopromote nito ang sarili nitong grupo, ang Collective Security Treaty Organization, bilang paraan para mapanatili ang kontrol sa seguridad ng Gitnang Asya. Kasabay nito, hinaharangan ang mga proyekto ng China. Sumiklab ang protesta sa Kazakhstan kontra sa pagpapalawak ng riles ng China, na lalo pang pinalakas ng media ng Rusya sa pagpalaganap ng sentimentong kontra China. Naantala ang permit sa bagong riles dahil sa mabagal na kilos ng mga lokal na opisyal. Ang dating maayos na daan ng kalakalan ng China ay naging magulo dahil sa pagkaantala at dagdag gastos na may bakas ng Rusya. Maselang din ang Arctic. Nakita ng China ang Northern Sea Route, isang daanan ng barko sa kahabaan ng baybayin ng Arctic ng Rusya, bilang isang posibleng minahan ng ginto sa hinaharap. Pwedeng makatipid ng 10 araw sa biyahe ng barko mula Europa papapuntang Asya kumpara sa Southern Sea Route. Simula 2000 at 18 nag-invest ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa Arctic ports, icebreaker, at kasunduan sa Rusya para mapatakbo ito. Ngayong taon, sinimulan ng Moscow isara ang pintuan sa China. Binanggit nito ang malabong mga isyu sa seguridad para harangin ang mga barkong Chino sa mahahalagang ruta. Kaya naiipit ang mga sasakyang dagat. Daan-daang libong tonelada ng kargamento ang naantala na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ngayon, ang puhunan ng China ay nakatingga, hindi dahil sa yelo, kundi dahil sa politika ng Rusya. Para sa Beijing, malinaw na mas interesado ang Rusya sa kontrol kaysa kooperasyon. Isa rin ang Aprika sa mga rehiyong pinoproblema ni Xi Jinping dahil sa Rusya. Sa nakaraang 20 taon, malaki ang inilagak ng mga kumpanyang Chino sa infrastruktura sa buong kontinente. Nagtayo ng kalsada, daungan, riles, at proyektong enerhiya sa pamamagitan ng Belt and Road Partnerships. Ang Mali at Burkina Faso ay nagkaroon ng malalaking proyektong sinuportahan ng China, lalo na sa pagmimina at transportasyon. Ang lumalaking presensya ng Rusya ay nagpapalabo sa sitwasyong iyon. Sa pamamagitan ng ugnayang militar at presensya ng mga grupong bayarang sundalo tulad ng Wagner, nagdala ang Moscow ng kaguluhan sa mga rehiyon kung saan nag-ooperate ang mga kumpanyang Chino. Bagamat walang kumpirmadong direktang sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Rusya at mga kumpanyang Chino, totoo ang kaguluhan. Ang mga lokal na pamahalaan ay naiipit sa impluwensya ng ekonomiya ng China at isyung pangseguridad ng Rusya. Naapektuhan na ng tensyon ang reputasyon ng China. Matagal nang inilalagay ng Beijing ang sarili bilang maaasahang kaalyado ng Afrika, ngunit nasusubok ito dahil sa dumaraming kaguluhang suportado ng Rusya. Maingat ang mga mamumuhunan at bumabagal ang ilang proyekto, hindi dahil sa mali ng China, kundi dahil nagbabago ang sitwasyon sa paligid nila. Nandoon din ang Ukraine, pangunahing tinik sa tagiliran ng China. Noong 2022, pumili ang China ng pro-Rusya na neutralidad matapos salakayin ng Rusya upang mapanatili ang kalakalan sa Europa at Rusya. Ang pro-Rusya nilang neutralidad ay bumabalik sa kanila. Itinuturing na ng Europa ang China bilang kakampi ng Rusya sa digmaan. Tinamaan ng European Union sanctions. Ngayong taon ang 10% ng BRI projects nagdulot kay Xi Jinping ng 2 na delay. Pati ang opinyon ng publiko sa Europa ay lumalala na rin. Ayon sa survey,
60% ng mga Aleman ngayon ang gusto ng mas kaunting kalakalan sa China, mula 40% noong nakaraang taon. Bukod dito, bumagal din ang pamumuhunan. Ang pondo mula Europa para sa BRI projects ay bumaba ng 15% ngayong taon. Matagal nang itinataguyod ng China ang imahe bilang praktikal at nakatuon sa negosyo. Ngunit dahil sa digmaan ng Rusya, tila kasabwat ito sa krimen. Mukhang mahirap ang hinaharap para sa China. Ang Belt and Road Initiative ay planong tumagal ng dekada, ngunit ipinapakita ng pagsasara ng Poland ang kahinaan nito ngayon. Sinusubukan ng Beijing mag-adjust at mamuhunan sa bagong ruta at pantalan. Pero hindi pa rin kasing bilis o tipid ng Poland. Lumalawak ang mga ruta sa dagat gaya ng pantalan ng Piraeus sa Greece. At 55 milyong container ang nailipat na sa 2,000 at 25. Hindi nila kayang tapatan ang bilis ng tren, lalo na sa mga produktong mahalaga. Option ang air freight, pero sobrang mahal para sa karamihan ng kumpanya. Umaabot ng $6 kada kilo, mas mataas pa sa 2 kada libra. Nahaharap din ang China sa pressure mula sa Europa, kung saan itinutulak ng mga leader na bawasan ang pagdepende sa mga export mula sa China. Maaaring magdagdag ng 10% taripa ang bagong European Union trade rules sa 2,000 at 26 sa BRI products, na magpapataas ng gastos ng China ng 5 bilyon taon-taon. Nagpasimula ang Poland ng isang chain reaction na mahirap pigilan. Maaaring hindi na makabawi ang relasyon ng China at Rusya mula rito. Ipinakita ng digmaan ng Moscow sa Ukraine at pagtulak ng mga migrante ng Belarus na mas pabigat kaysa pakinabang ang Rusya kay Beijing. Kailangan ng China ang mga pamilihan ng Europa. Walang duda doon. 20% ng export nila ay doon napupunta at hindi nila kaya ang isang kasosyong may dala ng gulo at parusa. Kaya, habang malamang na magpapatuloy ang kalakalan sa enerhiya, inaasahan na aatras ang China mula sa mga malalaking joint venture tulad ng mga rail hub. Ngayong taon, nirekomenda ng Chinese think tank ang pagtutok sa independenteng ruta papuntang Europa. Magalang na paraan ng pagsabi na di na mapagkakatiwalaan ng Rusya kung magtatagal ang pagsasara ng Poland hanggang 2026 mas aasa ang China sa Turkey, Kazakhstan at gagawa ng network na iwas kay Putin sa Moscow. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, tumibay na ang katotohanan at nanatili ang bagong papel ng Poland. Hindi na lang tagapagbantay ng hangganan, kundi isang global influencer na. Iba sa YouTube influencer. Sa pagkontrol ng daloy ng BRI products, binabago ng Poland ang kalakalan at politika sa di inaasahang paraan. Ang rail hubs na sinuportahan ng European Union ay nagbibigay dito ng lakas laban sa mga superpower. Dahil sa malakas nilang militar, naging mahalaga silang kaalyado sa NATO. Malaki ang puhunan ng Estados Unidos at European Union sa Polonia, na may 10 bilyong euro sa kasunduang pangkalakalan na matatapos sa 2027. Pinapatunayan ng Polonia na kahit maliit na bansa, kayang magbago ng laro dahil sa paninindigan. Sa huli, ang pagsasara ng hangganan ng Polonia ay higit pa sa pagpapatigil ng mga tren. Ipinakita nito ang limitasyon ng BRI, pinilit ang China na repasuhin ang alyansa sa Rusya at ginawa ang maliit na bansa na pandaigdigang puwersa. Isang bansa, isang desisyon, isang hangganan, binabago ang mapa ng kalakalan sa larangan ng kalakalan at kapangyarihan. Mas malakas ang tahimik na hangganan kaysa digmaan.